And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May girlfriend siya. May boyfriend ako. Pinanindigan namin yung pagkakamali namin. Hello, DJ Rocky. I'm one of your avid listeners. I admire those people na malakas ang loob para isend ang story nila. So here I am. I hope you'll receive and read my story too. Itago niyo ako sa pangalang Chrissy. 28 years old and currently working in a BPO company. This is my secret file. Back in 2016, nag-break kami ng long-time boyfriend ko months after niyang ma-migrate sa US. Na-depress ako noong mga panahong yun. Ang hirap kasi mag-isa lang ako dito sa Manila. Lahat ng relatives ko nasa province. Hindi ko rin sila close kaya wala silang idea tungkol sa nangyayari sa akin. Swerte lang ako kasi nakatagpo ako ng mga kaibigan na sinamahan at tinulungan ako during those times. Nung medyo naka-move on na ako, I started working in another BPO company as an agent, and that's when I met Charles. Isa siya sa mga trainers. Hindi ko na maalala paano nag-start yung pagiging close namin. But I remember I was attracted to him dahil natutuwa ako sa accent niya whenever he speaks in English. Yung ex ko kasi Phil-Am. Kaya siguro ganun. And then we started going out. Then he helped me to forget about my ex. Nung time na yun, I'm still hoping na magkakaayos kami dahil siguro sa false hope na binibigay ng family ng ex ko. Close kasi ako sa kanila eh. Then weeks had passed, naging kami na agad ni Charles. Ang bilis, no? Mabait kasi siya. Spoiled pa ako. Then he asked me to move in with him. Nagre-rent lang kasi ako noon ng dorm. Since palagi din naman ako sa kanila, pumayag ako. Para daw makatipid na ako kasi mahal yung rent ko dun sa dorm. Condo style yun tapos wala pang privacy. So I moved in with him. Kasama namin sa bahay yung parents niya. Then one day he told me, nadagdagan daw yung ibinibigay niya sa mom niya kasi nga lumipat ako dun. Sa akin okay lang. Nakakahiya naman kung makikitira ako ng libre, diba? So at first, our relationship went smoothly. Hanggang sa nakaaway ko yung ex niya, the mother of his child. Yes, may anak na siya. Ang kwento niya sa akin, yung ex niya never supported their child. Nagpapakasaya raw to sa mga lalaki at gala ng gala. Mukha raw pera at maraming pinagkakautangan na tinakasan kaya nagkalabuan sila at nagkahiwalay dahil na rin hindi sila magkasundo. Hindi na raw niya kinakausap yung ex niya na yon. Yung tita na lang daw ng ex niyang nag-aalaga sa bata yung contact niya. Till one day I found out na nagsinungaling siya. I checked his phone habang naliligo siya at nakita ko yung convo nila ng ex niya. Nag-uusap pa pala sila. Sabi ko sa sarili ko, okay lang basta para sa bata. So nalaman ng ex niya na may bago na siyang girlfriend nung mag-in a relationship kami sa FB. And then he showed me a message from his ex saying, wag daw akong seryosohin dahil mukha akong pack girl. And I was hurt. Nagalit ako. Who is she to judge me? Hindi naman niya ako kilala. Doon kami nag-away. Sooner, nagbati rin kami ng ex niya for the sake of their child. Away-bati kami ng ex niya na yun. Ang issue palagi sa suporta. Marami kasing demands para sa bata. Minsan hindi na reasonable pero we tried our best to provide. When we were together, yung income naming dalawa mixed na. As if we are already married. Kapag nag-aaway kami ng ex niya, marami siyang sinasabi against Charles and his family. Pero syempre hindi ako naniwala. So, ayun, madalas akong ma-stress dahil sa ex niya. Nagsimula rin akong ma-stress sa mommy niya. Hindi na kasi ako makagalaw ng maayos sa bahay nila. Kapag bibili kami ng appliances like aircon, mini fridge, etc., biglang may increase sa monthly na ibinibigay namin.
Tipong parang nagre-rent na kami ng sariling apartment. Mas mahal pa kamo. But I never complained. Again, nakikitira pa rin ako at somehow, mabait naman ang parents niya. Lalo na kung on time kaming nakapagbibigay. Then, lumipas pa mga araw. Unti-unti ko na rin napansin yung ugali ni Charles. Mahilig siya magsinungaling. I should have known kasi umpisa pa lang ng relasyon namin, nagsinungaling na siya sa akin tungkol sa ex niya. Dagdag na rin yung mga kwento ng ex niya na unti-unti ko na rin pinaniniwalaan. At dahil sa pagiging nosy girlfriend ko, nag-backread ako ng conversations niya sa Messenger. I found out na nung dating kami pa lang, kung ano-ano nang kinukwento niya sa mga barkada niya about me, about us, lalo na yung mga masiselang bagay. If you know what I mean. Worst was when I saw a picture of a girl naked lying beside him. So yun, sinend niya rin sa barkada niya. Bragging rights. Kasi siguro yung ganung bagay. Nire-rate niya pa yung isang babaeng nasa picture. Tsaka ako, napakababoy. Marami rin siyang photos ng mga babae na isinama niya sa bahay nila. And mind you guys hindi pogi si Charles. Pero matangkad siya at maputi. Siguro, nagkaroon lang din siya ng dating dahil sa posisyon niya sa opisina. Tsaka mukha naman siyang mabait tsaka maamo. Ang linyahan sa mga manliligaw or nililigawan niya pala, ang linyahan niya sa mga nililigawan niya noon, kung hindi lang din ikaw, magpapakasingle na lang ako. Pero hindi gumana sa akin yung linyang yun. Hindi ako yung tipo ng babae na nakukuha sa mabulaklak na salita. Ang gusto ko kasing lalaki yung napapatawa ako kahit galit. Ganon din naman siya. So back to the story. Habang tumatagal kami, mas marami pa akong natutuklasan tungkol sa ugali niya. Sa mga ginawa niya sa ex niya dati, sa family niya. Tapos nalaman ko pa na chinichismis ng mami niya sa kapitbahay na maluho raw ako at gastadora. Sariling sahod at pera ko naman yung ginagastos ko. Kaya wala akong makitang masama ron. Siguro same din si Charles sa akin. Hindi rin naman ako perfect. I have my own issues and baggages. Lalong tumataas ang level ng stress ko dahil sa ex niya. Sa akin na kasi dumidiretso. Ang hirap daw kasing kausap ni Charles. And sobrang sama na rin ang tingin ko sa ex niya noon. Kasi puro pera yung bukang bibig. Pero pinakikisamahan ko pa rin para sa bata. Hanggang sa nagsimula na kaming magkautang. Gastadora kasi talaga ako. I love going out to hang out with my friends. Mahilig akong mamili ng mga kung ano-ano. I mismanage our expenses kasi hindi ako sanay na may bills pa na inaatupag. Aside sa gastos ko sa sarili ko. Tapos may suporta pa sa anak niya. Nag-loan din kami ng mga gamit sa kwarto. Pero nabayaran naman namin agad on our first year. Kahit ganun, mahal pa rin naman namin ang isa't isa kaya tumagal kami ng 2 years mahigit. Then 2018 came, lumipat ako ng company. Nag-AWOL kasi ako sa work ko noon dahil kailangan kong bantayan yung anak ni Charles. Naumay na rin ako mag-calls. And it seemed like everything was falling into its proper place. We started coping up with our expenses. Lumipat din siya ng company na may mas magandang offer. So konting push na lang makakapag-ipon na rin kami. But that's when I met Bert. Nag-apply siya as trainer sa bagong pinapasukan ko months after akong ma-hire. We became friends. Then palagi kami magkakasama sa office. Promoted na rin ako noon kaya I can go wherever I want to. Basta tapos na yung workload ko. Hanggang sa ayun, sobrang comfy na kami with each other. Halos same kami ng point of view sa mga bagay-bagay. Then one day, nag-OT kaming dalawa ni Bert sa office. Tapos, we went out for a drink. Tapos inaya kami nung isang ka-team namin na pumunta sa kanila sa Batangas. Sumama naman kami. I don't know, but at that time, I really wanted to take a break. Nagpaalam ako kay Charles. Pumayag naman siya. Pagdating namin sa Batangas, we ate, konting inom, tapos natulog na kami. Nagising ako ng madaling araw kasi yung phone ni Bert ring ng ring. Tumatawag pala yung girlfriend niya. So I went out sa veranda para magyosi. Sarap kasi ng simoy ng hangin dun. Yung lugar pa napapaligiran ng bakanteng lote na puro puno. And Bert was also there nagyosi.
As usual, kagaya sa office, nagkwentuhan kami. Tawanan, barahan. Serious talk. Then I found out na 5th year na nila nung girlfriend niya noon. Pero hindi niya kinuwento yung details bakit he chose na sumama sa amin. Inabot na kami ng sikat ng araw habang nagkukwentuhan. Nung nagising na yung teammate ko, breakfast kami, tapos bumalik na kami ng Manila. 2 na lang kami ni Bert noon. And then yung teammate namin, nagpaiwan na. So after that day, nagsimula na kami mag-usap through Messenger. Sa tinagal-tagal namin magkasama sa office, never kaming nag-usap sa Messenger kasi wala namang dapat pag-usapan. Sa umpisa, wala namang mali siya yung messages namin. Typical usap ng magkaibigan. Mostly about sa office. Hanggang umabot sa point na itinatago na namin sa partners namin yung pag-uusap namin. Siguro, guilty na rin kami because deep inside, we knew we were attracted to each other. Then one day, we had a serious talk and admitted na gusto namin ang isa't isa. But we know it isn't right. Still, mas lalo kami naging close sa office. During lunch, bumabiyahe pa kami to resto or fast food na malayo sa office para kumain. We also started hanging out after shift, minsan to get some coffee or eat. Pero never sa inuman because he's not a drinker. Kinuwento niya na rin sa akin yung problema niya sa girlfriend niya noon. He is unhappy. Kaya lang nangihinayang siya dahil ang tagal na nila. Tsaka mukhang mabait naman daw yung girlfriend niya. Sunod lang ng sunod sa kanya kaya hindi sila nag-aaway. Hindi ko na ikukwento yung naging issues nila. It is not for me to narrate. Kaya ayun, mas lalong na-boost yung kung ano man yung meron sa aming dalawa. Dumating yung time na yung gusto mas lumala. We knew we wanted to be together. We knew it was love. Seems fast, pero iba yung tama namin sa isa't isa. Nanlamig na kami sa partners namin. And we planned kung paano kami makikipag-iwalay sa kanila. Kinausap ko agad si Charles, but I didn't admit about kay Bert. Wala pa naman kami. Si Bert naman nahirapan iwan yung girlfriend niya kasi naaawa siya. Hanggang sa naginala na yung girlfriend niya dahil nga ang cold na niya. Yung araw-araw na sinusundo siya sa office, biglang nawala because he is always with me after work. Ako naman kahit maliit na bagay, inaaway ko na si Charles. Yung issues ko sa parents niya, sa ugali niya at sa ex niya biglang naging big deal. I told him that I was tired and unhappy. I also started to compare him sa ex kong nag-migrate sa US, sa family ng ex ko na yun, na sobrang bait and down to earth. And then, they treated me like a family kasi, ayun ganun talaga yung family ng ex ko eh. So, ayun, insensitive din kasi sa Charles. Minsan di niya napapansin na sasaktan na pala ako. Kapag nag-aaway kami, instead na mag-sorry siya, hinihintay na lang niyang lumipas yung galit ko. Hindi niya na alam na stress ako sa ex niya because he literally passed the responsibility of communicating with his ex to me. Sending money and taking care of his child kapag nasa amin. Siya ayun naglalaro ng Mobile Legends or Heroes. Evolve pa yata yung mga uso nun. Ewan ko. Hindi ko naman din siya napapansin nung una pero later on I realized parang I deserve better. Single naman ako. Independent, may itsura din naman ako. Palagi ko yan naririnig sa friends ko. But I was blinded by my love for Charles. Kahit naman ganun siya, he still took care of me. Spoiled din ako somehow and never naging issue sa amin ng babae. Tanggap din niya ang pagiging maldita ko at times. Nung ganun na yung situation namin ni Bert, both our partners are doing their best to win us back. Ramdam kasi nilang may iba dahil sa kilos namin towards them. Although wala kaming inaamin. Minsan naisip pa naming dalawa na ayusin na lang yung sa mga karelasyon namin. But we cannot. Until yung girlfriend ni Bert, she found out from an old friend na office mate namin ni Bert na may relasyon daw kami. Pero wala naman na talaga that time. I mean, wala pa nun, ha? Naging sentro rin kami ng chismis. Alam nyo na, sa mga BPO company. Libangan ng chismis. Makita lang magkasama sa pantry or smoking area, may relasyon na agad. So after that, mas lalo raw nag-effort yung girlfriend niya to win him back. Nung una, akala ko magkakaayos pa sila at may iwan ako. I was already preparing myself na mamuhay ulit mag-isa. Naghahanap na ako ng malilipatan. Kasi hindi ko naman kaya makituloy pa sa bahay nila Charles na ganun yung nangyayari.
But Bert kept his word. Pinanindigan niyang mahal niya ako. Hanggang sa yung girlfriend na niya yung sumukat, naghiwalay na sila. Ako naman, I already left Charles. We became official agad. Total, ayun na rin naman yung chismis sa office. Sa office namin, we didn't mind yung mga chismis at masamang sinasabi ng ibang tao because our friends know the whole story at ang reason bakit namin naloko ang mga exes namin. Ang palagi naming sinasabi, let them be. All we need to do is to prove to them na kaya natin panindigan yung pagkakamali natin. So back to Charles, when we broke up, wala akong kinuha kahit isang gamit sa naipundar namin. When I left, 5K na lang yung payable na naiiwan ko sa kanya at yung active postpaid plan ko. I made sure na wala nang iba kasi ayokong may maisumbat pa siya sa akin bukod sa panluloko ko. I also told him that I am sorry for what I did. I explained the best way I can kung bakit at kung ano ang rason. But I never expected him na tatanggapin yung rason ko. Kasi alam ko na kahit ano pang rason yan, we should never hurt anyone. Never. After a few weeks na tahimik ang lahat between me and Charles, his ex, mother of his child, suddenly messaged me when she found out through Charles na na-break na kami. Nagkwento ako sa kanya. Walang dagdag, walang bawas. And then she sent me screenshots of her convo with Charles. Grabe. I know I hurt him pero to tell his ex na marami akong iniwan na utang at hulugan sa kanya kaya hindi siya makakapagbigay ng sustento sa anak niya. Tama ba yun? He also told his ex na ginagastosan niya ang birthday celebrations ko or ginastosan niya yung birthday celebrations ko, yung out of town trips namin at nagpabili raw ako ng MK watch before leaving him. Sumabog yung galit ko. Ayan na naman siya sa pagiging sinungaling niya. None of those were true. Marami pa siyang ibang sinabi na parang siya lang yung may income sa amin nun. I messaged him one last time after na malaman ko yun. I told him wag akong gawing reason para takasan yung pagsusustento niya sa bata. Hindi ganun kakapal yung mukha ko. Para maatim na nanloko na nga ako, nag-iwan pa ako ng malaking bayarin. I wish him luck and happiness. At sana mabago niya yung pagiging sinungaling niya dahil mahirap mabuhay sa kasinungalingan. Na-realize ko, same scenario sa mga kwento niya sa akin nun sa ex niya, yung nanay ng anak niya. So ayun, months had passed. Nakarating sa akin na itong si Charles kinuwento ang mga secrets na sinabi ko sa kanya. Pati yung mga sensitive topic na nabanggit sa akin ng mga close friends ko. Open kasi ako sa kanya nung kami because I am treating him like asawa ko na. I trusted him with those stories. Buti na lang mabait yung mga kaibigan ko and they understood na it wasn't my intention na ikalat yun kasi lumabas lang naman after Charles and I broke up. May proof pa na sa kanya nang galing ha. Ang masama pa, dagdag bawas na yung kwento. That's when I told myself I really made the right decision by choosing Bert. Ngayon, 1 year and 3 months na kaming magkasama ni Bert. Sobrang responsable niya, maalaga at sobrang mahal ako. Mahirap kasi ang naging childhood niya kaya he learned to be independent at an early age. Marami rin siyang flaws and I am aware of it kasi nga we were still friends na ikwento niya na especially yung mga kalokohan niya. Nung bago kami, may nag-message rin sa aking dummy account. We thought it was his ex dahil naninira. Too bad for that person. I already knew yung mga kalokohan ni Bert dati kaya natawa na lang kami. We always make sure we are being honest kahit na masakit para sa isa sa amin. May mga away minsan pero naayos naman agad. Marami ako natutunan because of him. I learned how to spend my money wisely. Ang laki na nang naipon ko simula nung siya yung nakasama ko. I started planning for the future and he convinced me na makipagbati na sa mom ko. Ibinalik niya rin yung faith ko kay Lord and he inspired me to become a better person. He also improved and he learned to admit his faults. Dati kasi sobrang taas ng pride nun. Kaya yung ex niya, hindi na lang lumalaban kapag may issues sila para wala ng away. Yung family niya mabait din. Tinanggap nila ako. I never felt a love like this before. And we are both hoping and working hard to make it last a lifetime. I also realized na kahit anong issues at ugali ng partner mo, kapag mahal mo ng totoo, you'll accept it wholeheartedly and help them na baguhin yun at itama. Naniniwala rin kasi ako. And I always tell this to my friends. Kung ang partner mo hinihila ka pababa at palagi ka nalang malungkot, nasasaktan, something is not right.
Kaya tayo may partner to help us become better versions of ourselves, to help us achieve our goals, and to ensure we are happy despite all the obstacles in life. I found that in Bert. To all the listeners, hindi ko ito ikinukwento to justify what we did. Masama ang manloko, no one deserves it. Better na makipag-iwalay na lang agad kung ramdam mong hindi ka na masaya, at lalo na kung may mahal ka ng iba. Unfair sa exes namin yung ginawa namin. And we were really sorry na nasaktan namin sila. Sana, masaya na rin sila at ma-realize nilang they deserve better. Thank you, DJ Rocky, sa pagbabasa ng story ko. More power to your program. Muli, ako si Chrissy, and this is my secret file. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky, and this is Badang's Secret File. Si Badang naniloko ng kanyang partner. 5 years in a relationship ka kay Ryan, tapos ipinagpalit lang siya sa katrabaho nito sa call center. Naturingan pa man ding TL or team leader, tapos ganun yung ginagawa. Imbes na maging huwaran ng kabutihan, naging huwaran pa ng kalandian. Charot! With Harod. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Russell. Cheater's type of mentality. 1. Yung magbura ka ng ebidensya para hindi malaman na nagluloko ka sa partner mo para malinis ka sa harapan niya. Pangalawa, yung siya na ngayon nagloko, siya pa ang galit. Badang, idemanda mo yung dalawang yan for emotional abuse. Hindi pwedeng masaya sila sa mali nilang ginawa. Dapat maramdaman din nila ang galit ng taong niloko. Pwede ba yun? Pwede ka bang magsampa ng kaso na emotional abuse? Di ko rin sigurado pero sana po pwede talaga, no? Para naman makulong yung iba dyan ng abuso ng partner. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Jobert Vertuzado o Vertudazo. Ang tagal ko nang binabanggit yung apelido mo, hindi pa pala ako tumatama, ngayon lang. Sabi nga nila, pwede tayong matuto sa mga pagkakamali natin, kaya ako ginagawa ko na yun ngayon, ha? Jobert Vertudazo. Minsan nga, napaka-unfair ng buhay, pero yun nga ang hindi natin alam. Ang karma kung kailan maniningil. Ang maipapayo ko lang sa sender natin sa Badang, mas maganda kung magpahinga muna siya sa social media para makarelax, para makamove on. Shoutout po sa Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay paring Marlon Loyola, Rosenio Mundas at Marjun Estorgio. Salamat from Jobert Vertudazo. Tama na ako dun, ha? Pahinga-pahinga muna daw, Badang. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Bruno. Hiwalayan mo na talaga ng tuluyan ang lalaking yan. Ibig sabihin, humiwalay na dapat ang puso't isipan mo sa taong yon. Huwag mo na siyang masyadong intindihin at intindihin na lamang ang sarili mo kung paano mo ito palalaguin. Dahil kapag ifinokus mong iyong enerhiya sa mga taong nakapanakit sa iyo, hinding-hindi ka magiging masaya. Wish ko ay makita mo na si Mr. Right. Good evening and shoutout po kay Roy Pichay of Bangged, Abra. Maraming salamat, DJ Rakitera. Ito naman sabi ni Joan Dizon Kalimlim. Maya pabengi ke kayo, DJ Rocky, para kay Badang lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka lang palagi at sana magkaroon ka ng support system na handa kang alalayan hanggang maging okay ka na totally. Hayaan mo na yung dalawang makakati na sina Ryan at Ella. Magkatihan na lang silang dalawa at magkamutan. Charot with Harot. Salamat DJ Rocky, kahit gabi na, still malago and fresh ka pa rin. Shoutout po sa buong team Rocketeers. Thank you, Joanne Kalimlim. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Charles. Ang daling sabihin, nahayaan mo sila, dyan sila masaya habang ikaw nagdurusa, payag ka nun. Relapse malala ka dyan, sender. Break na kayo, kaso in-expect mo pa. Hay, nagloko diba? Break na kayo dapat.
Paano ka uusad kung magdurusa ka pa dahil sa kanila? Hindi madaling mag-move on pero hindi imposible. Gumawa ka ng paraan para makamove on sa ex mong niloko ka na hindi na kontento. Ayoko magsabi ng masasamang words pero do I give what about his cheating issue? Dahil na-tempt siya sa kaopisina niya tsaka sender, wag mo nang intindihin ang ex mo. Minsan nga ginagawa ng mundo yung ex nila kaya hirap silang makamove on. Lugi ka ron. Yun lamang sender, gumawa ka ng paraan para makamove on, para makausad ka kahit papano. Tantanan mo na ex mo ha, pwede? Di tayo sure dyan. Eto pa sabi ni Jason, grabehan naman yan. Kung ako sa'yo, sender, pabayaan mo na sila, maging masaya na lang sila. Antayin mo ang karma na darating para sa kanila. Andyan lang yan, wait for the time na ikaw naman ang aahon at matatagpuan mo si the one na makakasama mo habang buhay. Listening here in LU. We thank you so much, Robert Jason Tirao. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, ha? Badang, mahahanap mo rin ang iyong badong. Yung magpapasaya sa'yo pag ikaw ay binembang. Charot! With harot! Anyway, hindi biro ang pinagdaanan mo, badang. At may karapatan kang maramdaman ng lahat ng sakit at pait at galit na nararamdaman mo ngayon. Embrace it dahil darating ang panahon na lahat ng yan ay magiging lakas mo. Ang betrayal naman is a choice na kahit gaano ka kabesi sa buhay mo at kahit gaano ka pa kabait dun sa tao, kahit gaano ka pa kabuti sa isang relasyon, kung ang desisyon ng tao ay lokohin ka, wala ka nang magagawa. Wala kang kasalanan dun. Si Ryan mismo ang pumili ng desisyong yon at hindi ikaw. Hindi ikaw. At wala kang dapat pagsisihan doon. Dapat ang magsisi talaga yung mga nakapanakit. Yung mga nagtaksil. Yung mga nanlilang. Yung mga nagsinungaling. Yung nagmanipula. In fairness naman din talaga kay Ryan, ang sipag Ang galing sa time management. Paano mo nagpagsasabay yung dalawang tao sa buhay mo? Kumbaga, magre-reply ka dun sa isa, mag-uusap kayo nung isa, pupunta kayo sa theme park nung isa. Tas ang effort nung parte na kapag magkikita naman kayo ng isa, kailangan mo magbura ng messages, kailangan mo mag-reset ng cellphone. Pero kung sa bagay, kung matagal mo na talagang ginagawa yan, kumbaga baliwala na lang sa'yo yung effort na ganun. Hindi na siya masyadong kasipagan. Bakit? Because it's already a lifestyle. It's a habit that turned into a lifestyle. So meaning, pagkatao na yun, ng Ryan na yun. Hindi matino. Hindi matino. At ikaw, badang, ikaw ang matino sa pakikipagrelasyon. Hindi mo dapat sayangin yung ganang kasing katinoan mo sa isang taong nagloko sa'yo. Kung hindi ka na pinili ng taong gusto mong piliin, bitaw. Yung sakit, yung galit, yung pait, nandyan yan. Embrace it. Pero dapat mong isaisip at isa puso na itong taong to ay hindi na nararapat para sa'yo. Nakakatulong po sa pag-move on yung pag-iisip na yung taong yun nakagawa ng kasalanan sa'yo. Nakakatulong na isipin na itong taong to pumili na ng iba at hindi ikaw yung pinili niya. Nakakatulong din pong isipin na ang pangit ng ex mo. Seryoso po ako dun kasi kapag na-realize mo na parang ang pangit talaga ng ex ko, bakit ko ba siya nagustuhan? Hindi naman din siya magaling magmahal.
So bakit ko siya hahabol-habulin? Ano pang qualities yung meron tong ex ko para manatili ako doon sa mundo niya? Doon sa mundong binahagi niya sa akin. Di ba wala na? Wala na siyang qualities na gusto ko. Although, yung ginawa ng ating secret file sender na si Badang na nag-post sa social media niya na nasaktan siya, na-reveal niya yung ginawa sa kanya nung ex niya, yung paglulokong ginawa sa kanya. Alam mo, naisip ko lang din naman, yeah, do not put out your laundry or dirty laundry publicly. Sabi nila yon. Kumbaga, wag mong ilalabas yung baho ninyo o baho mo o yung baho ng mga napagdaanan mo, mga taong nakarelasyon mo on social media. Because it's also a reflection of who you are. Kaya lang, alam mo kabisyo, kapag ikaw talaga nasaktan, hindi mo naman maiisip yun eh. Ang maiisip mo is that, ang sakit para sa akin, parang gusto kong ma-release to. And unknowingly, di ba? Minsan di mo masyadong napag-isipan yung parte na, publicly ko pala siya na i-post. Na, hindi pala lahat maiintindihan kung ano yung bigat ng nararamdaman ko. Minsan kailangan mo lang kasi nung taong mapagsasabihan mo, nung sakit, nung pait, nung galit na nararamdaman mo dun sa tao kasi nga nasaktan ka eh. And at some point, you wanna hurt those people who've hurt you. Kasi nga may kasabihan tayo na hurt people hurt people. So kapag nasaktan ng isang tao, ang tendency niya rin manakit ng iba. At susubukan niyang makaganti dun sa taong nakapanakit sa kanya. At palagay ko, ang naisip lang talaga ni Badang na paraan para makaganti doon sa dalawang taong nagloko sa kanya, i-post sila sa social media. Hati po ang opinyon tungkol sa pagpo-post sa social media ng mga taong nagloloko ha. Yung iba, dapat lang sa inyo yung mapahiya kayo. Yung iba naman, hindi na dapat pinupost yan. That is so private, that is so personal. Dirty laundry yan eh. Hindi na dapat ikinakalat yan sa iba. Hati, kanya-kanya pong opinyon. Kanya-kanya ng pagrespeto sa bawat tao. But one thing is for sure, ang taong nasaktan, dapat naman ding intindihin. Nagigets nyo? May mga pagkakataon kasi na intindihin mo na lang. Yun yung sinasabi ng mga tao dun sa taong nasaktan. Bakit kung sino yung nasaktan, siya pa yung mas kailangang umintindi? Hindi ba pwedeng siya yung dapat maintindihan? Kasi nga nasasaktan siya. Siya yung mas nadurog. Nagigets niyo ako. Sorry na carried away ako. Anyway, sabi ko nga sa'yo, Badang, lahat ng pait, galit, hinanakit, sakit, lahat ng yan ay magiging lakas. Ituon mo ang enerhiya mo sa sarili mo. Tapusin mo ang thesis mo. Graduate ka ng kolehiyo, alagaan mo ang mental health mo at dahan-dahan maitatayo mo ulit ang sarili mo. At least kilala mo na lalo yung sarili mo ngayon kapag nasasaktan. At mas handa ka na sa darating na pag-ibig na mas deserve mo, na tama para sa'yo. Hindi ka nag-iisa, Badang. Maraming tao, Pilipina, mga naipagpalit sa katrabaho, ang dumaan sa ganitong klaseng kwento. Salamat sa tapang mong magsalita. Ito ay isang hakbang para mag-heal. At baka dito sa pagbabahagi mo, meron ding ibang taong makahanap ng lakas sa kwento mo.
And thank you for trusting me and this program para maibahagi itong nararamdaman mo. I hope maghilom ka na. And I pray na dumating yung araw na mapakawalan mo na lahat ng sakit, galit, pait at hinanakit. Because your brokenness will eventually become your greatest blessing. Buti na lang, hindi ka napunta doon sa ganung klaseng lalaki. Imaginein mo kung hindi mo pa nahuli o may nag-PM sa'yo, kung hindi na nangyari yun. Di patuloy kang niloloko ngayon. Buti na lang hindi kayo umabot ng 10 years. Because what is 5 years compared to the rest of your life? Marami pang mangyayaring maganda sa buhay mo. At nakikinig ka ngayon sa maganda. Charot with Harot. Anyway, Kabisha, if you wanna share your secrets, share to me rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Badang's Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi ko akalain na mahuhulog ako sa katrabaho kong pamilyado na. Hi, DJ Rocky. It's been 5 years. Pero may mga gabi pa rin at pagkakataon na naiisip ko siya. He was a dream I never wanted to wake from. My most treasured hello. And the goodbye that still haunts my heart. Itago mo na lang ako sa pangalang Faith. 31 years old. And this is my secret file. Isa akong single mom. Nagkahiwalay kami ng husband ko kasi hindi na siya nagpakita. Dahan-dahan niya akong pinatay. From weekly, na uwi niya sa amin, naging monthly, hanggang sa naging yearly. Na kung iisipin, hindi naman ganun kalayo ang probinsya namin. Doon sa lugar nila. Kung nagtataka kayo bakit ang layo namin sa isa't isa, yes. Unconventional yung setup namin. Kahit kasal kami, ay hindi kami nagsasama sa iisang bahay. Kinakailangan niya magstay sa trabaho niya. Kaya stay in siya doon. So dumating yung time na wala na siyang call, wala na siyang text, at tuluyan na nga siyang hindi nagparamdam. May isa kaming anak. At doon ako awang-awa.
Ni kumustahin ang anak namin, wala. Hindi niya magawa. I tried to move on. Until one day, nakilala ko si Emilio. Nagtatrabaho siya sa kung saan nagtatrabaho din ako. May matipuno siyang pangangatawan, malinis tingnan, at sa unang tingin, masasabi kong mayaman. May sarili ng pamilya si Emilio. And at first, aaminin ko, hindi ko naman talaga siya type. Kasi yung itsura niya, masyadong seryoso. Para ring laging nagagalit. Yung tipong parang hindi pwedeng i-joke. Kaya nung makabonding ko siya, na-realize ko na okay naman pala siya. Masaya din naman pala siyang kasama. 18 years ang age gap namin. Kaya, ang tingin ko talaga sa kanya ay parang kuya. Until one day, nung in-invite niya ako na i-update ang card namin sa bangko para smooth na raw ang transaction ng sahod namin. Napapayag niya ako. Nagkakwentuhan kami doon. Tinanong niya ako kung kumusta ang love life ko. Sumagot naman ako na okay lang. Mas okay maging single. Walang iisipin, kundi sarili mo lang. Anak mo lang. Tapos yung stress, lesser. Tumawa lang siya. Then tinanong ko rin siya kung kumusta sila ng misis niya. At ang sagot niya sa akin, palagi raw silang nag-aaway. Yung mga maliliit na bagay, pinag-aawayan daw nila. Sagot ko naman sa kanya, normal lang yun sa mag-asawa. Hanggang sa nagulat ako sa sumunod niyang tinanong sa akin. Pwede niya raw ba akong ligawan? Sabi ko sa kanya, sira ulo ka, may asawa ka tas liligawan mo ko. Ayun, tumawa lang si Emilio. Ang hindi ko alam, DJ Rocky, seseryosohin pala niya yun. Kapag nasa trabaho kami, binibigyan niya ako ng snacks. Madalas binibilhan niya pa ako ng kahit anong pagkain. Until one day, inimbitan niya akong kumain sa labas. At pagkatapos naming kumain sa labas, hindi ko inakala na idediretso niya ang sasakyan niya sa isang motel. Doon na nangyari ang hindi inaasahan. Hanggang sa nasundan pa ito ng nasundan. Nung una wala talaga akong feeling sa kanya. Pero habang tumatagal ang nangyayari sa aming dalawa, nag-iiba na. Nahuhulog na ang loob ko sa kanya. At ramdam ko rin naman na ganun din siya sa akin. Sa araw-araw na magkasama kami, mas nakikilala ko siya. Masaya ako pag nakakasama ko siya. At parang nagiging bata siya kapag ako ang kasama niya. Pakiramdam ko, siya na ang tagapagligtas ko sa miserable kong buhay. Pero sabi nga nila, ang lahat ng hindi magaganda ay merong masakit na katapusan. Nalaman ng asawa ni Emilio ang lahat. At dito ko na narinig ang mga pinakamasasakit na salita sa buong buhay ko. Isa raw akong malandi.
Pokpok. Haliparot. Wala daw akong dignidad. Wala akong magawa. Hindi ako lumaban. Kasi alam ko naman na siyang may karapatan. She has the right. Kasi asawa siya. So napagkasundoan namin ni Emilio na itigil na namin ang lahat. Binlock ko siya sa lahat ng social media accounts ko. DJ Rocky, pilit ko siyang kinalimutan. Sa trabaho, sa opisina, nilalayaan ko siya dahil ayoko ng gulo. Nag-resign siya sa pinagtatrabahuhan namin dahil nag-overthink ang asawa niya. At kahit anong paglayo ko sa kanya, gusto pa rin niya na ipagpatuloy kung ano yung special na namagitan sa amin. Pero pilit kong pinamamayani sa isip at puso ko na hindi po pwede. Sabi ko, mas magiging okay kung tapusin na talaga namin ang lahat. Nakapag-usap kaming dalawa. Niyakap namin ang isa't isa. Isang matamis at matagal at puno ng pagmamahal na halik ang iginawad namin sa isa't isa bago namin sinabi ang salitang mag-iingat ka at mamimiss kita. 5 taon na ang lumipas. Pero bakit ganon, DJ Rocky? Bakit napapanaginipan ko pa rin si Emilio hanggang ngayon? Bakit siya pa rin ang isinisigaw ng puso ko? Yung mga bagay na ibinigay niya sa akin, nandito pa rin sa akin. Gayunpaman, nagpapasalamat ako na na-experience ko yung ganong klaseng pagmamahal. Hindi ko siya makakalimutan. Sa kanya ko naramdaman yung pagmamahal na matagal nang hinahanap ng puso ko. A forbidden love. He was the dream I never wanted to wake from. My most treasured hello. And the goodbye that still haunts my heart. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Faith. At ito, ang aking secret file. So it's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya ngayong gabing ito. Hello, magandang gabi! Magandang gabi po rin sa inyong lahat. Ayun, wow, pwedeng maging DJ ha. Anong pwede namin itawag sa'yo? Just call me is Marie. As short, Marie. Marie. Ilang taon ka na, Marie? It's 20 years old po. 20 years old. Nasa hustong gulang ka naman na, no? Opo. Sang lupalop ka naman galing? Zamboanga City. Zamboanga City. Ito ba yung Shabacano? Tama ba? Si. Ako kasi Shaba ako. Masyaba ako. Charot with harot. Tawa naman kayo sa joke ko, guys. Anyway, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Marie, ha? Simulan na natin to. Marie, 20 years old from Zamboanga City. Ano ang top secret mo? I want to share my top secret to myself. As for so long po, DJ,
Nagmahal lang naman po ako na hindi ko naman alam na may pamilya yung lalaki. So Marie, basically, nagmahal ka ng isang lalaking pamilyadong tao na nang hindi mo alam na pamilyado na siya. Opo. Ilang taon na tong lalaking to? I think nasa 32. 32 years old. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano kayo nagkakilala at paano ka na-in love dito sa lalaking to? That time kasi nagkilala kami sa Facebook, social media lang po. And then, yun na nga, na-fall ako and tuloy-tuloy yung chat namin. And okay naman kami always kami video call, always kaming calling. And syempre, nagjo-join rin po ako sa mga pageant. Syempre, sponsor din siya kapag sa mga may barangay. Sumasali ka ng mga pageant sa barangay ninyo? Yes po. Okay, question lang. Dun ba sa profile niya, sa Facebook niya? Kasi di ba normally kapag nakikipag-chat tayo, nag-entertain tayo ng isang lalaki sa buhay natin, ang ginagawa natin, ini-stalk natin chine-check natin yung profile. So, tiningnan mo ba yung profile nitong lalaking to? Yes po, nakita ko naman na wala naman siyang kasama doon or any family niya or anak. Wala. Talaga? Malinis? Single talaga siya. Kumbaga, yung profile na yon existing na siya for the longest time or parang bago lang siya, konti lang friends niya o marami naman siyang kaibigan doon? Hindi po ako sigurado. Siguro, I think, hindi kasi taga dito siya from Jensan. So, taga Jensan siya. Opo. Okay, so hindi mo siya nakikita dyan sa barangay ninyo? Yes po, hindi po. So, yun na nga. Sa social media lang, chat-chat, ganyan. Friends dati. And then, na-fall na ako. And okay naman po kami, DJ. Kasama kami always. Nag-video call naman. Hindi ko naman ino-overthink kasi nga, mahal ko na. Okay, so Marie, nagkita kayo during the time na parang naglalandian pa lang kayo or nagliligawan pa lang kayo or talagang through chat yung communication ninyo? Bale, nagliligaw siya in person na po. So pinupuntahan ka? Opo. Saan kayo nagde-date? Sa bahay pa namin ha. Sa bahay pumupunta itong lalaking to. Opo. Nagpakilala sa magulang mo? Yes po. Halos lahat ng pamilya ko. Wow, nakilala tong lalaking to ng pamilya mo. Tapos ang pagkakaalam din nila single tong lalaking to. Opo. And then, hindi ko naman alam na yung pamilya ko, open kami. Pero yung pamilya niya, hindi niya ino-open sa amin. So never kanyang dinala sa kanila? Yes po. Tinanong mo ba siya o kailan mo naman ako ipapakilala sa inyo? Yes po, tinatanong ko naman siya, DJ. Ang sabi niya, long time pa daw, baka busy daw yung ganun, busy daw yung pamilya niya, hindi daw makabisit, ganyan. Ganun yung reason niya Kaya syempre, may tiwala naman ako, syempre mahal ko. Kaya sabi ko, okay, may tamang oras naman, hindi ba? Sabi ko sa kanya. Tapos, after long time, naging kami, DJ, tapos, nalaman ko lang, buntis na pala ako. And doon ako nalaman na may pamilya na pala siya. Wait lang. So paano mo nalaman na buntis ka na? Siguro 4 months na po yung tiyan ko. Ano yun, na-delay ka? Na nagsusuka ka? Yes po. And alam na niya na buntis na rin ako. Buntis na ako that time. So sinabi mo sa kanya agad-agad nung malaman mo? Opo. Or nung nagkakaroon ka ng symptoms, parang nagsabi ka na rin sa kanya? Opo. Okay, so nung sinabi mo na buntis ka na, anong reaction niya? Happy naman siya. Okay sa kanya. And tanggap naman niya, DJ. And in the end, yun, nabuntis na ako nga, yun ko palang talaga nalaman na may pamilya pala siya after all. So paano mo nalaman? Kasama namin.
may nag-chat sa akin that time, and yun na nga, may nagsabi na sa akin na may pamilya na yung lalaki. Sino tong nag-chat na to? Kapitbahay ba nila? Kaibigan nung asawa niya? Siguro po I think siguro kaibigan or katrabaho niya. Ang ginamit na profile, hindi dummy account. Kumbaga legit na profile. Yes po. Okay, so nung nalaman mo, anong reaction mo? Siyempre, DJ, sobrang sakit kasi that time buntis pa ako eh. So, nanginginig po ako sa hindi ko alam. Hindi ko ba anong gagawin ko, hindi ko ba maintindihan kung bakit. Kasi after all, nagtiwala naman ako na akala ko hindi siya, totoo siya sa akin. Always naman po kami nagbi-video call, always naman siya pumupunta sa bahay. Paminsan nga, doon pa siya doon pa siya nagstay sa bahay namin eh. So legal na legal kayo sa side mo. Yes po, sobra. Kaya may nangyayari din sa inyo. DJ? Kaya rin may nangyayari sa inyo. Kumbaga legal na ipakilala mo, natutulog sa inyo. Kaya hindi rin imposibleng mabuntis ka talaga. Hello, Marie? Nandyan ka pa ba? Yes po. Anak mo ba yan? Yan na ba yung anak ninyo? Opo. Yes po. Naririnig. After siguro 2 years old, going to 2 years old na po yung baby ko, ma'am. Okay. So, teenager ka pa lang nung nabuntis ka ng Yes lalaking po. to. Yes. Nag-aaral ka pa. Yes po. Going to graduating na po. Oh my. So, wait ha. Nung nalaman niya na buntis ka, supportive naman siya ng pagbubuntis mo. Pero nung nalaman mo na pamilyadong tao na siya, ano namang reaction niya? Like, paano ka pa niya hinarap? Marie, paano ka hinarap nitong lalaking to nung nalaman mo nga na pamilyadong tao siya? Marie, nandyan ka pa ba? Reconnecting, connection lost. Nag-update lang sa inyo guys ha. Okay, antabayan na natin muna ang pagre-reconnect ng internet ni Marie sa kanilang bahay. Marie, aantayin ka namin kahit hanggang alauna pa to. Ano kayang reaksyon ng mga magulang ni Marie? Ano naman kaya ang reaksyon nung lalaki nung malaman ni Marie na pamilyadong tao siya? Like, pinanagutan niya pa rin kaya itong si Marie? O goodbye na kasi nakuha na yung gusto? Diyos ko. Sino ba naman din kasing hindi maniniwala sa ganong klaseng lalaki? Niligawan ka sa bahay. Pag niligawan ka sa bahay, ay, nakakalaglag ng panty yun. Tsaka para sa mga magulang, okay yun. Magandang senyales yun na matino yung lalaki kapag niligawan ka sa bahay, hindi ka niligawan sa kalsada. Nagpapakita. Tapos eventually, malalaman may asawa pala. Naku, hindi pala lahat ng mga nanliligaw sa bahay, ibig sabihin matino, no? Yung iba, tirador lang pala ng bata. Kaloka. Ayan, sinusubukan na po nating tawagan si Marie. Baka sakaling mag-reconnect na siya sa kanyang internet. Malakas na ang internet niya. Nakikita ko naman na mayroon green sign yung kanyang Viber account. Online naman siya. Pero yung status lang talaga and yung level of connection niya hindi masyadong matatag. Tulad na lang nung lalaki. Pakilala sa kanya.
Ayan, wait lang. Last na to. Pag hindi pa natin na-contact si Marie, tapusin na natin to, ha? Marie, nasan ka na? Tsaka naisip ko lang din, yung magulang pumayag na patulugin yung lalaki sa bahay. Kung ako magulang, hindi ko papayagan yun dun. Gumastos ka, uy. Charot to darot. Hindi, biro lang. Pero kung teenager pa yung anak ko, tapos hindi pa siya nagtatrabaho, pamamahay ko yun, ay, hindi pwede sa akin na yung lalaki matutulog dun. Never kang makakatapak dun sa hagdan namin papaakyat ng kwarto ng anak ko. Ganun ako. Doon ka lang hanggang sala ka lang. Ang pwede mo lang puntahan sa bahay namin, banyo sa ground floor, sala, dining area, at parking lot. The rest, wala ka ng access doon. Ganun. Ganun yung naiisip ko pag nagkaanak ako tapos babae. Si hirap din eh. Tiwala kasi isang lalaki nagpapakita sa bahay ninyo. Tapos wala pa sa tamang edad yung anak mo. Tapos hindi pa siya nagtatrabaho. Okay lang kung nagtatrabaho na siya ng mga 5 years siguro. Medyo tanggap-tanggap mo na eh. Kasi baka mamaya naman tumanda ng matandang dalaga yung anak mo, 'di ba? Kumbaga, nakaligtas nga siya sa teenage pregnancy pero sa pagiging matandang dalaga, hindi. Baka mamaya umabot ng 40, di pa rin nakakaano, diba? Sisi mo din yun. Marie, nasan ka na? Late na pumasok yung ibang nanonood. Marie! Marie, nandiyan ka na ba? Nandito na ako. Ayun, Marie, ano na nangyari sa'yo? Bakit nag-internet connection loss ka? Nawala yung signal, ma'am. Ano, wala. Ayan. Ang dami naming tanong, pinag-usapan ka na namin. Ito yung mga tanong namin na naiwan kanina. Nasaan ba ako natapos kanina dun sa tanong ko sa'yo? Ang tanong ko sa'yo, anong reaksyon nung lalaki nung nalaman niyang buntis ka? Pananagutan ka daw ba niya? Kumbaga, anong reaksyon nung lalaki? Wait lang, fast forward na tayo ha. Mali yung naibalik ko eh. Anong reaksyon nung lalaki nung nalaman mo at alam na niya na alam mo na pamilyadong tao siya? Na-disappoint siya. Kanino? Blind. At saan? Blind siya. Ano? Na-blind. What do you mean by na blind? Nabulag? Parang hindi niya alam anong gagawin niya. Kasi nahuli siya, ganon? So, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Meron ba siyang sinabi sa'yo na, panagutan kita, huwag kang mag-alala, may ganon ba siya? Meron naman po. Sinabi niya naman sa akin na pa-suportahan niya daw yung bata. Sinusuportahan ka ba niya hanggang ngayon? As for now po, malabo na talaga kasi ngayon kami. I mean, not dun sa relationship na meron kayo. Kumbaga, meron ba siyang suportang ibinibigay dun sa anak ninyo? Meron naman po, pero if financially support, halos malabo na talaga. Hindi siya nag-aambag? I mean, hindi siya nagbibigay ng kahit anong financial support sa anak ninyo? Nagbibigay siya, pero hindi talaga as in support. Kapag kusa pa ako maghingi, doon pa siya magbibigay. So hindi siya kusang nagbibigay. Yes. Ikaw yung nanghihingi sa kanya. Ano normally mga hinihingi mo sa kanya? Siyempre, pangangailangan ng bata. Yun lang naman talaga. So paano mo sinabi sa mga magulang mo na buntis ka? Sinabi ko sa parents ko kasi alam naman nila, kahit itatago ko pa naman daw, malalaman nila. Ano reaksyon nila? Sobrang galit, DJ, na hindi nila alam na nagbigay silang tiwala sa lalaki tapos ganun lang. Nalaman din ba nila na pamilyadong tao yung lalaki? Opo, sobrang DJ. Hindi ko po talaga na-realize na
Ganun-ganun lang. So, sa mga babae dyan, wag tayo talaga magtiwala sa mga lalaki na manloloko. We need to kilalahin muna natin yung lalaki talaga bagong ibigay yung pakababae natin. Mhm. Siya ba ang una mo? Yun po, DJ, sa journey ko ngayon, masakit para sa akin, DJ, pero kailangan ko, tanggapin ko na lang talaga kasi may anak ako eh. Mhm. I mean, ang question ko sa iyo kanina, Marie, siya ba ang nakauna sa iyo? Opo. Kaya talaga nag-hold on ka rin sa kanya. Hanggang ngayon ba mahal mo pa rin siya? Hanggang ngayon ba mahal mo pa rin siya, Marie? At nawala na naman si Marie. Marie, kung nasaan ka man, pinapatawad ka na namin. Siguro hanggang dun na lang talaga yung conversations natin with Marie, no? Kumbaga, wala ganun talaga ang buhay. Yung signal niya sa Zamboanga, medyo nahihirapan talagang makarating dito sa Maynila. Although napapakinggan tayo sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas, sa Love Radio Palawan, Love Radio Lucena, Love Radio La Union, Love Radio Cebu. I think sa Zamboanga din napapakinggan tayo Yung hindi sure. Diba sa napapakinggan tayo sa mga Love Radio stations. So maraming salamat sa mga nagkikarry ng Love Radio stations ng Rocky Secret Files But anyway, tama naman yung sinabi ni Marie kanina. Mag-iingat kayo basta-basta agad magtitiwala sa mga lalaki nagpapakilala sa inyo through social media na kahit pa ito nagpupunta doon sa bahay ninyo, hindi ibig sabihin kailangan nyo na ibigay yung pagkababae ninyo. Legit yun Kung kaya nyo ngang ingatan yung sarili ninyo hanggang sa makatapos kayo ng pag-aaral na huwag nyo munang ibibigay, kalahati lang, okay lang. Okay yun, kasi safe ka dun, fast ka dun. Kung kalahati lang, mula ulo hanggang kalahati. Yun, pamigay mo na yan kung di ka talaga makapagpigil. Sorry po sinasabi ko to but this is the reality of life. May mga pagkakataon talaga na parang tempting But then you have to really control. You have to have that sense of control. Kasi kung hindi, yun talaga yung magiging kahinatnatan ng iyong desisyon sa buhay. So, mabalik tayo doon sa sinasabi kanina ni Marina, huwag ka basta-basta magtitiwala kahit pupunta doon sa bahay ninyo. Legit po yun. Lalo na kung ikaw ay hindi pa nakakagraduate. Kaya nga, may mga magulang talaga na mahigpit sa anak nila na hindi basta-basta nagpapaligaw o pumapayag na magpaligaw yung anak nila na babae dun sa lalaki kapag hindi pa tapos ng pag-aaral. Kasi nga, kailangan gamitin ng bata o ng estudyante yung oras na yun para makapag-aral siya. Kapag ikaw binigyan ka ng oportunidad ng mga magulang mo para makapag-aral ka, gamitin mo yung oportunidad na yun. Konting panahon lang yun. What is 20 years? 20 years of your life mag-aral ka. Tapos tsaka mo na pag-aralan yung katawan ng ibang tao. Or napag-aaralan din naman yun sa science, sa biology, and chemistry and physics. Pwede, di ba? Lahat ng science subjects. Tapos yung home economics, yan. O kaya TLE, napagdidiskusyonan yan doon, 'di ba? Paano maging maayos na human being, ganyan, values education, Gamitin mo muna yung oras na inilaan ng magulang mo para makapag-aral ka. Tapos kapag nagkatrabaho ka na, kaya mo na yung sarili mo, kaya mo nang magdesisyon talaga para sa sarili mo kahit papano, mabibili mo na yung gusto mo na kung sakaling maibibigay mo yung sarili mo sa taong mahal mo at nagmamahal sa'yo, edi okay. Kasi at least, meron kang maipupundar. Kung sakaling mang magkaroon ka ng responsibilidad, hindi mo tatakbuhan at hindi ka matatakot. Pwedeng matakot, pwedeng mag-alala, pero kakayanin. Mahirap, pero kayang-kaya. Ang pinakamahirap kasi dito yung may mga nasirang pangarap.
Yung parang ang dami mo pang pangarap para sa sarili mo. Like, gusto mo makatapos ng pag-aaral, gusto mo magkaroon ng magandang trabaho. Pero dahil sa naibigay mo yung sarili mo sa maling tao na hindi mo inaakalang mali na tao para sa'yo, o dahil napaaga ka ng pagbibigay ng sarili mo sa tao, gumuho na yung pangarap mo. Hindi na siya nagtugma dun sa na visualize mo, na timeline mo sa buhay. But that is completely okay. Lalong-lalo na kung kaya mo namang mag-bounce back. Lalong-lalo na kung hindi mo gagamitin yung nangyari sa'yo para hindi na umusad. Kung gagamitin mo ito para ikaw ay umusad sa buhay at magkaroon pa ng mas matinding passion at drive, kasipagan, pagtsatsaga sa buhay, go ahead. Gamitin mo yung mga karanasan mo at yung mga naging desisyon mo ng padalos-dalos dati into a strength, advantage sa kasalukuyan. Kasi doon naman tayo matututo eh. Well, nangyari na yung nangyari. Anak na sila. Anak na siya kasi siya na lang naman talaga yung nagpapakain halos. Or siya na yung nag-aasikaso, and I'm sure yung mga magulang niya tinutulungan siya para maitaguyod yung anak nila. So, at some point naisip ko din, well, hindi naman responsibility ng magulang yun. Kasi apo na nila yun eh. Oo, alagaan, pero dapat talaga magulang yung may responsibilidad dun sa bata kasi ikaw yung nagdala dito sa mundong to eh. But since it already happened, kailangan mo lunukin yung pride mo na humingi ng tulong sa mga magulang mo. Kailangan mong tiisin ang lahat. Yun siguro yung consequences ng taong napaaga, nagmadali. So hanggat may pagkakataon ka na huwag magmadali, namnamin ang lahat ng sarap, ng hirap sa buhay na meron ka, gawin mo, kabisyo. Nang sa gayon ay maging right timing lang ang lahat. Papunta ka sa tamang sitwasyon kasi naging tama ang iyong desisyon. I-share ko lang ha, nakagraduate ako ng college, hindi ako nagka-boyfriend. Tsaka ako nag-boyfriend, nagtatrabaho na ako at 25. And then dun na ako inujoke ng nanay ko na magjowa kasi nga natatakot na sila baka tumanda akong dalaga. And then, nagkaroon ako ng mga boyfriends in the past, but then it didn't work out. Hanggang sa natagpuan ko yung asawa ko na ngayon. Mga 2 years ago. Tapos, it all happened so fast, but I knew that this person was the right person. And that was the right time. At handang-handa na ako. Nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng sasakyan, naalagaan ko yung mga magulang ko. Nabibilhan ko sila ng insurance. Alam mo yun? Nabilang ko yung insurance yung sarili ko. And I know na kumpleto na ako. At kung may dadagdag man na tao sa buhay ko, that will just add extra happiness into my life. Pero hindi siya yung magkukumpleto ng buhay ko. Hindi ko gustong i-pattern yung buhay mo sa akin. Like, sinasabi ko lang kung gaano ka galing yung Panginoon doon sa parte na nire-reward niya yung mga taong nag-aantay. Nire-reward niya yung mga taong matyaga, hindi nagmamadali, at nag-aantay sa tamang oras. Tamang oras sa pagbibigay ng sarili, tamang oras sa pag-aaral, tamang oras sa paglalandi, tamang oras para magkaroon ng bagong pamilya. Mas malaki yung reward. Hindi 100% smooth. Meron pa ring mga problema, pero lahat makakayanan. At hindi ganun kagrabe yung struggle sa buhay. Because sinunod mo kung ano yung gusto ng may kapal. Hindi ka nagmadali. And good things come to those who wait. Alright?
Anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to me. Bukas na po, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secret. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Rhea's Secret File. Si Rhea nakarelasyon si Jap for 7 years and still no wedding proposal. Hindi pa siya nasisingsingan na ipasok na lahat except for the singsing sa ring finger. Ang saklap naman nun yung pumasok na lahat sa katawan mo tapos biglang yung sa daliri mo, yung singsing di pa naman napapasokan. Kasar! Anyway, ano nga bang dapat gawin ng ating kabisyo na si Rhea? Nanghingi po siya ng advice. Kung ilalet go niya itong lalaking to, parang feeling niya hindi na siya makakatagpo ng ganong klaseng lalaki. Good catch na kasi itong si Jappy. So may ganong klaseng fear. Kaya hindi pa rin siya completely makalet go. Ngayon po, pakinggan natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si JP Babasa. Para sa sender, 7 years pa lang naman. Maghintay ka pa ng 3 taon. At dun mag-observe ka pa. Malay mo, mag-propose na talaga. O di kaya, may bago. Pero, siguro, nakukuha naman kasi ni Jap yung gusto niya. Live-in kayo kasi. Try mo lang maghintay pa ng konting panahon. Magmasid-masid ka. At dun mo ibase ang iyong desisyon. Yun lamang po. Happy Wednesday. Ingat pa uwi from Tambay Love na magsa-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday in advance, Tambay Love. O, magmasid-masid ka muna daw, Rhea. Eto pa, sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Rhea, ano ba kasing sing-sing ang gusto mong ipabili sa boyfriend mong si Jap? Yun bang masyadong mahal? Tsaka bakit ka nagpaparinig tungkol sa kasal? Bakit? Handa ka na ba sa magiging pamilya ninyo in the future? Sorry, pero hindi boyfriend mo ang problema, kundi ikaw mismo. Kasi natatakot kang lumagpas sa kalendaryo ang edad mo sa pagpapamilya. From Darwin. Wala naman siyang binanggit na edad niya. Pero palagay ko valid naman yung nararamdaman ng ating sender na ang tagal-tagal na nilang magkarelasyon, financially stable naman na sila, napag-usapan naman na nila ito dati, kumbaga na itanong niya naman to dati, 2021 if I'm not mistaken, sabi sa kanya hindi nalalagpas ng 3 years, tapos biglang ngayon 2025, hindi man lang makapagbigay ng singsing sa kanya. Kung sa bagay, hindi pa naman tapos kasi ang taon. Malay mo, sa December ang proposal. Ang tawag dito, pinapaasa kita. Charot with harot. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si CS. Bakit nga ba hindi mo bibili ang isang lalaki ng singsing kahit ang tagal nyo nang magkasama? Dine-deny niya ba talaga yon? Or sa tagal-tagal ng paghihintay, wala pa ring aksyon para mag-propose siya sa'yo? Acts of gift ang love language, pero hindi mabilhan ng singsing. Minamanipula ka ba niya? Ikaw naman sender, gusto mong umalis pero ayaw naman nitong Jap na to. Makikipaghiwalay ka pero ayaw ni Jap. Ano ba yun? Minamanipula ka ba talaga? Nakayanan niyang bumili ng sasakyan o kahit anong mamahalin na bag, pero pagdating sa proposal, walang maisagot, walang galaw. Ay, sana si Jap magsabi naman kung ano talaga ang totoo at kung ano ang kanilang estado.
Baka kaya nagkakaroon ng lack of communication sa isang relasyon dahil ni isa sa inyo wala pa rin gumagalaw. O yung isa gumagalaw pero yung isa hindi. Soon nang soon, hindi masabi kung kailan. Hay, maawa naman sana si Jap sa partner niya na si Rhea. Galaw-galaw din pag may time. Pero ito na lang ang maipapayo ko sa iyo, Sender. Tawagin mo ang magulang mo para kunin ka na dyan. Kung po pwede, ipablatter mo pa yung manipulative mong partner. Or else, magpatawag ka ng therapist. Pakonsulta mo ang nararamdaman mo. Nang sa gayon ay maging maayos pa ang iyong kalagayan. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Eto pa sabi ng ating kabisyon na si Jason. Lahat tayo yan ang inaasam. Ang masingsingan ka o masingsingan mo ang taong mahal mo. Sa akin sa tingin ko lang baka hindi pa ito ang time na magpo-propose si Jap sa kanya. At malay mo, magulat ka na lang, lumuhod siya sa'yo isang araw. Wait ka lang, darating din yung time na yun. O ito pa sabi ni Joe Bert. Ano ba kasing meron sa singsing na yan, DJ Rocky? Anyway, kami rin po ng asawa ko, 13 years muna kami nag-live-in bago magpakasal. Basta nararamdaman kong gusto ko ng pakasalan at sure na ako, kumbaga ready na, magpapakasal ako. Uy, ito nga si Jobert, 13 years. So, kalain mo 13 years. No, ito pa sabi ni JR. Kasal yan sa iba kaya hindi makapag-propose. Pabati sa buong batang kongre grab driver sa buwabakbak sa kakalsadahan. Hoy! Nag-overthink ako! Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret fall for tonight. Di ko maiwasang maisip yung sinabi ni J.R. Legaspi dito. Kasal yan sa iba kaya hindi makapag-propose. OMG. Tinry mo na bang silipin yung senomar niya? Baka may record. Nakasal siya. OMG. Kung yun Rhea, kung sakali man na masilip mo ang senomar niya tapos talagang kasal pa siya, mag-send ka ng panibagong secret file sa amin dito Pero pwedeng isa yun sa mga dahilan kung sakali lang na medyo matagal-tagal nang naganap yun sa buhay niya at meron siyang ex na minahal niya rin ng todo o kaya nagdesisyon sila bigla na magpakasal tapos naging valid yung kasal nila, may record sila ngayon sa PSA. So, malamang hindi talaga siya makakapagpakasal sa'yo. At kahit anong propose niya, kung hindi pa sila annulled, hindi kayo pwedeng magpakasal. Yun ay kung totoo yung theory na yun. Pero kung hindi, Rhea, eto lang yan. Gusto mo ka mo itong si Jap. Mahal na mahal mo siya at pakiramdam mo ay hindi ka na makakahanap ng ganong klaseng tao sa buong buhay mo. Agree naman ako dun sa part na good catch na tong taong to. Faithful naman siya, mabait naman siya talaga na ibibigay niya halos lahat pero ang hindi niya maibigay yung kasal o hindi niya maibigay yung pagsisingsing sa'yo o yung proposal na gusto mo na matagal mo nang hinihingi o matagal mo nang pinaparamdam at some point naging desperada ka na para makuha yun. Pero ang tanong ko sa'yo, hanggang kailan mo ba kayang maghintay? Meron ka bang timeline para sa sarili mo? Ano ba kasing gusto nyong mauna? Magkaroon ng anak muna o magpakasal? Sagrado pong pagpapakasal. Ito po yung opinion ko Para sa akin napakasagrado ng pagpapakasal. Ito ay dapat pinag-iisipan at hindi isang tao lang nagdedesisyon para sila ay maikasal. Dapat 2 taong nagmamahalan na sigurado na sa hirap at ginhawa sila ay magsasama. Tsaka sila magdedesisyon na magpapakasal. Alam nyo ba na napakahirap din
napakahirap din asikasuhin ng mga requirements. Pagdating sa kasal so kukuha ka ng birth certificate ninyo, kung sa simbahang katoliko kayo ikakasal, kailangan yung binyag ninyo, yung baptism certificate ninyo, baptismal certificate ninyo, yung confirmation certificate ninyo naka-ready, at eto pa, may mga seminar pa kayo, may pre-K na pa kayo, o di ba may family planning pa kayo sa munisipyo na a-attendan, ang daming proseso niyan. Hindi yan yung tipong pag sinuot na yung sing-sing sa inyo, boom, happily ever after. Hindi. Minsan magkakasubukan pa kayo ng partner mo sa mga oras na Eto na, grabe na yung pagtatalak ko Ano na to? Real, true to life story. Charot! Magkakasubukan kayo pag pinoproseso na ninyo yung mga papeles para maikasal kayo. Bakit? Syempre, sinong kukuha ng mga kung ano-anong requirements. Minsan may ugali yung lalaki na, ikaw na. Ikaw na mag-asikaso lahat. Hanggang sa yung babae, mararamdaman niya na parang siya na lang lahat yung kumikilos. Walang ambag yung lalaki. Ay, hindi nangyari sa akin yun May ambag yung asawa ko sa akin. So, may iba pa nang nagaganap dyan. Syempre, hahanap kayo ng oras. Tapos yung oras na yun, syempre, dapat parehas kayo available talaga. Minsan, hindi naman kayo talaga magkaswak sa oras. May isa mag-a-adjust, yung isa magli-leave. So, it's a process of give and take. Continuously. Hindi siya natatapos sa isang araw, hindi siya natatapos ng isang linggo. Actually, yung pagpoproseso pa lang ng mga papeles, it's already a test. It's already a dry run for a married life. Magkakasubukan po ng pasensya. Yung puyat na puyat ka tapos kailangan mo umattend ng seminar. Kailangan mong makinig, kailangan mong mag-participate. But you do this because of what? Because of love. So babalik tayo dun sa parte na bakit ka ba nagsistay? Kasi mahal mo. Bakit mo siya inaantay na mag-propose sa'yo? Kasi mahal mo. Siya, tanungin natin, bakit hindi mo pa siya mabigyan ng singsing? Kasi mahal mo? Ganun ba yun? Alam mong mahalaga dun sa tao yung proposal. Ano ba naman yung sa 10 hakbang niya papunta sa'yo, bigyan mo naman ng 5 para magtagpo kayo sa gitna. Kung hindi kaya ng diamond ring na medyo mahal-mahal o kung anumang kalaseng cut yung diamond ring na yan, pwede, ang dami na bibili sa mall. Kahit yung mga silverware pa yan. Silverware. Kutsara tinidor. Na inikot lang sa fingernail finger ng ring finger ng jowa mo. Kasi yung babae gusto niya maramdaman na secured siya. Na safe siya, na sigurado ka na mahal mo siya. At hindi rin naman maganda na kaya mo lang gagawin yun, kaya ka lang din magpo-propose dahil napipilitan ka, dahil gusto niya. It should come from the act of love. I mean, it should come from love, from the spirit of love. Kaya mo gagawin yung act na yun because mahal mo tong taong to. And we do a lot of crazy things because of love. Rhea, sana mabigyan mo pa ng oras yung sarili mo para makapag-isip-isip. Kung mababaliw ka na talaga, palagay mo kinakain ka na ng depresyon, it is okay to seek help from a therapist. Kung hindi mo ito kayang sabihin sa pamilya mo at sa mga malalapit mong kaibigan, naiintindihan kita doon. Kasi nga pinoprotektahan mo yung taong mahal mo. And up until the end, gusto mo pa rin siyang protektahan. Manatili ka man sa relasyon na yan, maghiwalay man kayo, you did your part.
You did your part and you did your best. Sana lang, ang desisyon ng pagpapakasal ay parehas ninyong desisyon, hindi yung isa lang ang napilitan at isa lang yung may gusto. And in order for a marriage to work, it has to be the both of you na nagmamahal sa isa't isa. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na nag-aantay pa rin ang kanilang jowa na mag-propose sa kanila, meron din naman ako mga kilala na ang tagal-tagal na nilang magkarelasyon, tapos nag-antay, then after few years, like 10 years, 15 years, tsaka nagpakasal. Ang mahalaga dyan, nagkakaintindihan kasi. So, tinanong ko yung isang kaibigan ko dati, bakit mo inantay ng ganon katagal? Kasi naiintindihan niya raw. Tsaka mahal talaga nila yung isa't isa. Walang ibang dahilan para bumitaw. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB has a bathroom break for Top Secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love. Excuse me, dumigay na naman. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rhea's Secret Fun. So it's me, DJ Raketera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Good evening. Hello, magandang gabi. Hello po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Ano na lang po? Archie na lang. Archie. Archie, ilang taon ka na? Ano po nasa 31 pero di na po halata. Mukha daw pong bata sa amin nila. Ano, ilang taon ulit? 31 po. 31, pero mukhang 18, ganon? Opo, 18. Okay, sige. Archie, 18, mukhang 18, pero 31 talaga. Sang lupalop ko naman galing, Archie? Ano po, sa Quezon City po. Quezon City. Okay, sige. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Archie. Archie, 31 na mukhang 18 years old from Quezon City. Ano ang top secret mo? Yung mga toxic ko pong ka-workmate ko po sa po fast food. Meron kang mga toxic na katrabaho sa isang Fast food po. Mga nakaraang work ko po ng nung pandemic po tayo, mga ganun. Fast food? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Fast food. Di ko na lang po siya in-name drop. Oh, sige. Para safe tayo din, no? Huwag na lang tayo mag-name ng So, itong mga katrabaho mo na ito, matagal mo na bang katrabaho to? Gano'n ka nakatagal dun sa pinagtrabahuan mo na yan? 1 year na po yun. Siguro mga 9 months. Hanggang 9 months na po ako. 9 months, almost 1 year. Tama? Po. Pero wala ka na dun sa trabahong yun? Ano po? Ibang industry na po. Ibang industry. Sa pagkakataong ba to, umiinom tayo, sumasat tayo? Ay, hindi po. Hindi. Hindi po umiinom. Gusto ko lang linawin kasi parang di mo binubukan na maigi yung bibig mo eh. Parang gano'n na yung mag-usap nating dalawa eh. Archie naman, buka mo yung bibig mo. Archie. Hello po. Hello po. Yan! Archie, kaya naman palang ibuka eh. Tandaan mo, hindi lang babae yung dapat bumubuka o nagbubuka ng bibig. Dapat lalaki din. O Archie, may mga katoxic kang katrabaho. Yung mga toxic na katrabaho mo, nandun pa rin ba dun sa dati mong kumpanyang pinapasukan? Wala na po. Umalis na rin po sila. Umalis na rin sila. So bakit naging toxic tong mga katrabaho mo na to sa'yo?
Hindi, lagi po kasi nagsisigawan pag ano eh. Pag kahit naka-duty po, parang hindi na maganda pakinggan yung mga sinasabi. Talaga ba? So meaning kapag kayo ay nasa kusina o nandun kayo sa parting hindi nakakita ng mga customer, nagsisigawan yung mga crew? Opo. Yung siguro na sa second floor po ng ano, ng fast food po. Quarter, tama ba? Second floor po. Doon sa kitchen. Ah, may second floor yung kitchen ninyo? Opo. Kasi malad po yung sasakayan ng ano eh, ng Baguio. Ay papuntang norte. Sa ano po kasi Metro Manila. So, ang layo naman na narating nung sakayan na yun. Opo eh. Ano po kasi, naka bed space, sa Pasay. Anong sinat mo ngayon, ha? Wala po. Charot lang, may darot to naman, Archie. So, yung mga toxic na sinasabi mong katrabaho mo, dahil sa mga pagsisigawan nila, nasabi mo talaga na toxic sila? Toxic po talaga. As in, Bakit? Inapi ka ba? May lagi may ganong issue. Lagi may toxic na kahit saan po mag-apply. Hindi po nawawala yun. Akala ko naman inapi ka. Inapi ka ba? Binuli ka ba? Hindi, lumalaban din po ako eh. Inalaban ako kahit senior. Talaga? So, magbigay ka ba? Magkwento ka nga sa amin ng isang pagkakataon na nilabanan mo yung mismong senior sa'yo doon sa trabahong yun. Ano po may time na kasi parang minamaliit ako tapos... Anong sinabi sa'yo nung minamaliit ka? Parang medyo parang naaangasan. Hindi, anong mga sinasabing words sa'yo? Like, ang yabang-yabang mo, lit-lit mo naman, ganon? Hindi, parang nag-PI, tinatawag ng PI, ganon. Ogag. Minumura ka? Oo. Oh, nasan dun yung mga parang inaalipusta ka? Inaano po ko eh, parang yung nag-aamon ng suntukan po, parang ganon. Ah, o anong ginawa mo? Inaano ko rin po sa labas, hindi naman po sila lumalabas. Kumbaga inaabangan mo sa labas, ganon? O, nag-aabang din ako. Oh. So, anong point lahat ng to? Archie, ano talagang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayong gabing ito? Gusto mo lang bang may kausap ka? Gusto mo lang ba na marinig yung maganda kong boses? O gusto mo lang talagang i-share na nagkaroon ka ng toxic na katrabaho? I-share ko po yung mga katoxic. Uy, si DJ Rocky pa yan? Opo. Oo, ako to. Sino yan? Pakiusap nga yung kaibigan mo. Sino yung kaibigan mo na yan? Idol ko yan eh. Akin na, Nanonood ako sa TikTok ngayon eh. ano mo sa akin ngayon? Parinig, ilagay mo yan sa mikropono ngayon, yung kaibigan mo na yan. Wait lang po. Sabi mo, tinatawag ko siya. Hello po, DJ Rocky. Hello, anong pangalan mo? Yung inventong pangalan mo lang Ay, Din po. Anong pangalan ulit? Din. Dil, parang dil-dil, ganon. Din po, as in parang Dean of the school. Ano? Pakiulit nga. Din po, D-E-A-N. Ah, Dean. Okay, Dean. Yes Dean. po. Ang tanong ko, yung itsura ba ng kaibigan mong yan na si Archie, mukha bang toxic yan o kabuli-buli o palaban? Ay, hindi ko po kaibigan to. Pinsan ko po siya actually. Eto naman, pinsan mo siya? So, pinsan mo pala yan. Pinsan mo pala yan. Hindi mo malang tinuturing na Correct. kaibigan yung yung pinsan mo? Hello, Dean. Hello po. Ano po? Hindi naman po hindi mo naman po kasi kami magkasama that time nung yung kinukwento niya po niya yun. I think yung kinukwento niya po is yung sa trabaho niya yun. Sabi niya trabaho niya dati yun. Ngayon ba yun? At saka
Opo, niya yun po yata yun. So kumbaga talagang ginawan pa ng kwento nung ano natin ng caller natin yung ano. At saka nanonood din po yung pinsan ko sa TikTok nyo kanina. So sinubukan niya po kung tatawag siya. Idol po kayo niyan eh. Kaya pala. Nagsashot ba kayo ngayon? Anong hinits nyo ngayon, ha? Hindi po kami nag-chat. Actually, may trabaho po ako in less than 5 minutes po eh. Sige, pinakakawalan na kita, magtrabaho ka na. Shoutout DJ Rocky. Ayan, shoutout din sa iyo. Din. Nasa na si Archie? Archie? Hello po. Hello, Archie. Yes po. Balik ka na rin sa trabaho Opo. mo. Wala ka man trabaho ngayon? Ano po, alas 10 pa po, pasok ko. Alas 10. May jowa ka ba, Archie? Meron po. Ikwento mo lang yung naging jowa mo last time yung ex mo. Yung Naku, brainwash ka. Ay, yung ano po, pwede po ba ikwento yung yung mga, di na po, yung mga nakarang ano ko po, yung mga jowa ko dati. Yung jowa ko po dati. Din, alam mo anong oras na? 11:40 na. Sana yun na yung una mong kinwento kanina pa, diba? Nakakaloka ka. Sabi, ama ka na. Hello, Archie. Opo, Alam mo, masaya naman akong kausap ka. It's just that medyo time constraint na tayo ngayon. Tsaka pinasaya ko lang din naman yung pakiramdam mo ngayong araw na ito. Kasi pakiramdam ko nung panahong tumawag ka talaga sa akin, parang kailangan mo lang marinig yung angelic voice ko. Dinamay mo pa yung pinsan mong si Din, ha? Nanonood din pala ng live ko. Diyos ko. Opo. Ay. Ayun na po, seryoso na po. Hindi na po, ano. Seryoso na? Joke. Opo, Okay lang sa'yo mag-share pero wala ng DJ. DJ Rocky. Kaya lang nga, patapos na ako eh. Ano na ako, matutulog na ako. Bukas na lang ulit. Ano lang po ulit. Ay naku, kandi kasi kanina tinatanong ko ano yung share mo. Akala ko naman ang haba-haba ng kwento mo tungkol sa mga toxic na kaibigan mo. Akala ko naman ang ginawa sa'yo, inalipusta ka, nilagyan ka ng gravy sa ulo, mga ganun yung naiisip ko. Yung pala... Naano rin po ako niyan, nalipos na rin po ako ng mga yan. Pagkatapos ba kasi ayun na nang di na rin po ako pumasok nung gawa nung na-brainwash ako. Pagkatapos nung nag-passport po ako nun. Di na ako nakabalik po ako sa dati kong work eh. Siya. May gusto ka pa bang idagdag dun sa mga binahagi mo sa akin? Ayun po yung yung one time po na hindi na po ako sinaka-duty nang bigla. Tapos yung parang inaano ko, balak akong saksakin, ganun. May ganun pa? Opo. Dahil po sa yung naging jowa ko po kasi dati, parang na-brainwash ako noon, kaya di ako nakabalik sa work ko dati. Yung nagpapas po doon. Buti na lang Opo. naghiwalay na kayo ng jowa mo na yun? Opo. Tapos one time na hindi na rin po di na rin nag sa areglo sa barangay. Oh my goodness. Pero at least buhay ka pa ngayon at hindi ka tuluyang nasaksak, 'di ba, Archie? Ang pinakamahalaga, buhay ka, nakatawag ka ngayon, may pinsan kang makulit, 'di ba? At hindi ko alam kung anong hits na meron ka ngayon. Oy, Good item, good item. Charot lang with the rot. Anyway, thank you so much, Archie, for calling. God bless you always. Bye! Good item naman di ba? Mga good item. Bakit? Di ba kapag ang isang bagay maganda, quality, ang tawag doon good item, di ba? For example, bumili ka ng bag, good item. Bumili ka ng pagkain, good item. Good item. Paalala lang po hindi po ako si Madam Auring na pwedeng manghula ng gusto niyo pong sabihin sa akin
Yung pasensya ko po, medyo mahaba naman talaga sa totoong buhay. Pero syempre, kinakailangan nyo pong magsalita ng maayos para po tayo'y magkaintindihan. Kung po pwede nga pong maglagay kayo ng bullet points habang nagsasalita po kayo sa harapan sa akin. 'Di ba? O nakapag-ready na kayo ng bullet points ng pagkakasunod-sunod ng storya ninyo. Mas okay po, no? Para mas magkaintindihan tayo at wala kayong ma-miss out na impormasyon tungkol sa gusto nyong ibahagi sa akin. Kasi naiiyak na ako. Naiiyak na ako. Sa frustration. Charot. Uy, darot. Well, anyway, maraming salamat kabisyo sa inyong pagtutok. Sana kahit papano ay napasaya ko kayo ngayong gabing ito. Uy, bukas mas lalong lalabasan tayo ng ating ngiti sa ating mga labyo. Di kaya naman pwede tayong tigasan ng ating pangakakatawa dahil tomorrow is rated SPG as in Super Pack and Earn, Secret Falls, and Top Secrets. So, kabisyo, once again, nakapiling po ninyo ang inyong Basta Princess, DJ Raketera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.